pinakinggan ko yun. Mukha naman nakarecover ako nung Conti High School. Siyempre kami na yung boss ng eskwela. Diba? Pero, lalo na nung pumasok ako sa UP, napakayabang ko talaga. I passed the UPCAT, the premier state university in this country. Isa na ako sa pinakamatalinong tao sa Pilipinas. Yabang? Oo. At ito pa, pagyayabang ko. Nung high school ako, nakasulat na ako ng nobela. Ilalagay ko yan sa blog ko, tapos na siya sa pag-transcribe. 2K. Hindi, marami siya. Makamali. Sumusulat ako ng poems, masipag ako sumulat doon. And then, one time, on February 16 of 2002, when this picture was taken, open house ng Kalayaan Residence Hall, one of the dorms of UP. No? Nung nagsama ng open house doon sa dorm na, ayun na, may nabasa kong write-up ng isa sa aming mga kasama. And I said, I can never write like this. And so I stopped. Sobrang ganda nung ginawa niya, sabi ko, late na naman natin ko sa sarili ko. I stopped writing. I stopped writing fiction. After that, I never wrote fiction. Fiction again. No. So, laki talaga ng problema ko sa sarili ko. Diba? Noong kung third year college ako, that's the president of the University of the Philippines. Tingnan niyo yan, no? Larawan ng saya. Pero minsan po, nung panahon na yan, ako po kasi as a dormer, private initiative ko na lang. Sayang kasi yung documentaries na nire-record ko sa VHS. VHS pa mag-record yun eh. Sayang naman. Sabi ko, i-share ko sa mga tao sa Yacal Residence. So sabi ko, I will make a film showing series every Wednesday, walang pasok sa UP, called Yacal Stories. So, mukhang successful naman siya. Pag minsan, maraming tao. Pag minsan, ako lang mag-isa. Pinapanood ko yun. Para lang hindi nakakahiya na walang nanonood. Pinapanood ko na lang yung sarili kong documentary na pinapalabas, no? But one time, one of the documentaries, I think about Patas Militar o A Dangerous Life. I forgot. Medyo sumobra sa oras. 5 o'clock na. Dragon Ball Z. Hindi na may naghihintay. So sabi ganyan ng isang engineering student from UP. Siya, itigil mo na yan. Walang halaga ang history. Past is past. Bakit pa kailangan balikan yan? Walang halaga ang history. I'm a history major. What am I supposed to feel? I want to be a history professional. Since I was a kid, I dreamed na gusto ko maging either broadcaster, history teacher, or president of the Philippines. Eto na, history. Historian na. Magiging historian na ako. Pero kung ito pala, ang bayan natin, hindi kailangan kami mga historiador, ano pangalan ko? Ay, nagbuha talaga ako sa kwarto. At talagang nagwala talaga ako. I really felt mad. Talagang, kumbaga, sinutok niya yung core of my being. So, all these things nangyayari sa akin, nafe-feel ko na talagang wala akong halaga bilang isang tao. Dagdagan niyo pa, yung mga personal na kahinaan ko, na hindi ko na ikukwento sa inyo. Alam niyo na yun. Hindi naman ako bato. Nakukonsensya din ako. At lahat ng ito ang nagda-down sa akin. Pero meron akong sasabihin sa inyo. Bakit ako nandito ngayon? Why am I here in front of you? Bakit ako nandito ngayon sa harapan nyo at kinakausap ko kayo? No? At in fact, ako po'y naiimbitahan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, naiimbitahan na magsalita, naiimbitahan sa iba't ibang stasyon ng telebisyon upang makipag-participate. No? Patuloy kung binabanggit ang ating kasaysayan. Bakit? Kahit may insecurity ako, anong nangyari? Kasi po, sa loob ng 4 na taon kong pagiging estudyante ng undergraduate history sa iyo, at sa patuloy kong pag-aaral ng ating kasaysayan bilang isang guro, ito po'y natutunan ko. Tama pala si Bamboo. Diba? Sinisid ko ang dagat, libot ko ang mundo. Nasa puso ko pala, naanak ko. Ilang beses na ako, munti kang mamatay. Kung alam ko ang sekreto, kaya andito pa buhay. Sabi nila, may anting-anting ako, pero di nila alam na Diyos ang dahilan ko. Hoy! Pinoy ako? Buong aking loob, may agimat ang dugo ko. Hoy! So, totoo yung sinabi ni Bamboo.
At alam niyo, napag-aralan natin yan sa ating klase. Di ba? Na ang Pilipino ay magaling. Na ang Pilipino ay respetado, ay ginagalang. No? Ang nawalang tiwala ko sa sarili ko, nabalik kasi nalaman ko na dahil Pilipino ko, ang galing-galing ko. It's not about me anymore. It's about our country. No? Na bago pa man dumating ang dayuhan, ang lahi natin ay, may pagpapahalaga sa mabuting kaluluwa, makakalikasan, respeto ng dayuhan, at ginawa pang bahagi ng Southeast Asian trade route to China. Dahil nirespeto nila ang ating kulturang maritima. No? Na itong sinaksak sa kukote natin kasinungalingan, na backward tayo, primitive tayo, sa mga librong na hanggang ngayon nabibili sa Pilipinas, ay hindi pala totoo. Bakit nila ginawa sa atin yun? Pinagbukaan nila tayong bobo at patuloy nila tayong pinapaniwala na tayo ay bobo. Dahil gusto at patuloy pa rin nilang gustong kunin ang kanilang interes sa atin. At nabuksan ang isip ko na napakagaling pala natin at kaya natin na umunlad. Pag kilala nyo ang sarili nyo bilang isang tao, for example, ikaw, through the years, nakikilala mo ang sarili mo, nalalaman mo kung anong gusto mong gawin sa buhay, ano yung talento mo, ano yung gusto mong marating, paano gagamit yung talento mo para marating yung gusto mong marating. Di ba? Pagkilala sa sarili ang susi para umunlad. As a country na din. Kailangan, kilala muna natin yung sarili natin bilang isang Pilipino. Doon papasok yung halaga ng kasaysayan. Kaya kahit pa man anong poso ninyo, mahalaga yung history. Mahalaga yung kasaysayan. Pero anong nangyayari sa bansa natin? Tila pinapaikli ang oras sa pag-aaral ng history. Ang makabayang subject sa elementary high school, pinaghalo-halo na po lahat ng mga minor subjects. HE, LE, music, PE, arts, Filipino, history, civics, culture sa isang minor subject. Damakapahin. Binawasan na kapagturo ng kasaysayan. Parang ayaw tayong matuto ng ilang tao. Bakit? Pag natuto lahat ng Pilipino, hindi na sila na-elect. Ano ang motto ng Republika ng Pilipinas? Ano ang motto? Do you remember the motto of the Republic? It's a 1 million question in Game Caraba. It was never answered. Wala nakakalam? Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisan na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. That is the motto of the Republic of the Philippines. At nakita natin, makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa, not empty words. In our history, in what we have learned here in this class, yung natutunan ko din, nakita natin yan. Yan po ang bansa natin. Hindi yung kurakot, hindi yung masamang tao, hindi yung lapastangan, hindi yung bobo.